Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami po salamat, kaya natin to. Ardes na maulan aura, sabroso priyo, huy! Sabroso gayot kome pescaw seco, kabar kanon tostaw. And then chene kita vinagre katumbal. Hay na. Sabroso kaba kome kita mano-mano kung kape o kaya tsokolate, tableya. Wow. Buenas mga bazinas, welcome na di ating programa El Radyo Mindanao. Aki na RPN DXXX Zamboanga. El Diamond Producer, El Mindanao Examiner Regional Newspaper. Buenas tardes, aquí na Zamboanga City na Isabela City na Lamiton. Assalamualaikum mga tayo manghud na ko. Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. También allí na dyan sa Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, ug Zamboanga del Norte. Ayo, kinsa na? Ayo, oy sulod-sulod gyapon nga amoy bulad. Sa Sultan Kudarat, napapakinggan tayo. Central Mindanao, basically mga kaibigan. Magandang hapon sa inyo dyan. Sa Maguindanao, Cotabato, sa General Santos City. Naku, ang sarap ng mga ano dyan, ng mga tuna, mga panga. Good afternoon dyan kay Joseph Hubilag, yung editor-in-chief ng Mindanao Bulletin newspaper. Nakikinig sila sa atin ngayon sa General Santos City. Abot na abot tayo mga kaibigan, ang lawak. Ang lawak ng broadcast ng Radyo Mindanao. Mabuti na lamang nakapag-upgrade ang RPN DXXX at 10 kilowatts ang ibinabato natin ngayon mga kaibigan. So abot tayo hanggang Mars, Pluto, and very soon mga kaibigan pati Jupiter. Sa Tugigaraw, napapakinggan tayo dyan, shortwave radio. Nakipapabati na naman ang ating mga suki dyan, ang mga members ng Jesus Miracle Crusade. Sa pangungunan nitong si Brother Danny Cuarteros. Ay nakikinig sila sa atin ngayon. Nag-text na kanina. Ay, sabi niya, brother, nakikinig kami ngayon. Lahat kami, pati mga pulis. Nako. Talaga nga naman mga kaibigan. Pero bago tayo magpunta dyan sa ibang balita, dumating na sa Maynila mga kaibigan kanina. Itong si Von Martin Tanto. At nako, may black eye. Ito yung reservist ng Philippine Army na pumatay sa isang siklista matapos itong makipag-away, road rage. Matagal tong nagtago, 5 araw din bago siya nadakip. Pero ang sinasabi natin, the long arm of the law will catch you. Mabuti na lamang at buhay pa to. Dahil ang order ng PNP rito, shoot to kill kung lumaban. Maraming problema si Tatay Digong Duterte. Pero mabalik tayo, tawagan nga natin si Brother Danny Cuarteros ng Jesus Miracle Crusade at gawa tayo ng follow-up dun sa last week na programa natin na ibinigay natin sa Jesus Miracle Crusade tungkol sa kanilang Oplan Gugma. Tawagan nga natin, PA, pakidial nga si Brother Danny Cuarteros sa Tugigaraw at naka-live sila. Pero sabihin natin na babaan muna yung volume ng radyo nila sa shortwave kasi baka mag-feedback tayo. Okay, andyan na. Okay, Brother Danny. Brother Danny. Hello? Hello. Ayun. Gulat ako. Laglag ako sa upuan. Magandang hapon sa iyo, Brother Danny Cuarteros ng Jesus Miracle Crusade mga kaibigan. Live tayo ngayon sa Tugigaraw City. Hello Brother Danny, batiin mo muna yung mga libo-libong tagapakinig natin ngayon sa buong Mindanao at Sabah nung maabot tayo. Go. Ako po'y bumabati ng magandang hapon o mayong hapon sa tanang nagapaminaw sa Tibok, Zamboanga Peninsula.
diya sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, paingon sa Sabah, Mhm. sa Central Mindanao, sa Kabisayaan, dagan. Oo. Kumusta na, brother? Ano nang latest natin dyan? Balita ko, talagang napaka-successful ng mga programa ng Oplan Gugma. This coming August 4 sa Cagayan National High School, Mhm. nag-order ang DepEd Central Office na itaon na lang sa November sa Drug Prevention Month. Bali, isang araw yan, 2 batch sa umaga at saka sa hapon dahil napakaraming estudyante yung dadalo, hatiin po nilang 2 batch. Okay. At saka- Ito yung brother, ito yung Drug Symposium. Apo, Drug Symposium. Pero this coming August 8 pag-start ng klase ng University of Cagayan Valley, Mhm. sa student orientation, tuloy po yung ating Drug Symposium sa universidad. So ang naurong lang yung Cagayan National High School. Opo, kasi napakarami pong population, mga abot ng 10,000 yata. Ang dami, no? Oo. So yung darating na symposium, mga ilang population ang pinag-uusapan natin dito, brother? Ang University of Cagayan Valley, mga more or less, mga 5,000 din. Talaga? Federal, nandito pala sa aking harapan, nandito kami sa opisina ni Police Superintendent GC Tamayaw at ibigay ko sa iyo yung para ikaw na po mag-interview sa kanya sa development dito sa Tugigaraw. Okay. Sige. Dito po ng Tugigaraw City po. Papasukin natin si Superintendent Jesse Tamayaw, mga kaibigan, yung hepe ng pulisya sa Tugigaraw City. Good afternoon, sir. Ibigay ko po sa iyo. Hello. Ay, magandang hapon po, Colonel. Yes, Brother Al, magandang hapon sa iyo. Ganun din sa tagapakinig ng inyong radio program. Sa magandang hapon po sa inyo. Opo, napapakinggan tayo sa malaking bahagi ng Mindanao, sa Sabah, at saka sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Mga kaibigan, napapakinggan nyo live. Itong si Police Superintendent Jesse Tamayaw. Siya ang hepe ng pulisya sa Tugigaraw City. Colonel, is naming malaman kung ano ang sitwasyon ng peace and order dyan sa Tugigaraw ngayon, considering yung lugar mo dating kilalang lungga ng mga hanggang ngayon yata ng mga New People's Army. Well, dito naman sa lungsod ng Tugigaraw, Brother Al, no? This is considered a white area. No? Alright. Pag sinabing white area, ang lungsod ng Tugigaraw, isang maliit na lungsod dito sa lambak ng Cagayan Valley, no? Mhm. Ay dito yung sentro ng kalakalan, edukasyon at komersyo. So, wala kayong gundot dito, Brother Al, no? That's good. Maayos-ayos yung ating peace and order situation dito. Mhm. At sa ngayon, yung focus natin, yung ating kampanya laban sa pinagbabawal na droga, no? Tuloy-tuloy yung ating kampanya. Mhm. Kasama natin yung Jesus Miracle Crusade sa pamumuno ni Brother Danny Cuarteros, 10 ng kanyang mga kasamahan. Mhm. At just I think the other week or last week, Brother Dan, no? Yung ating symposium sa isang Opo. high school, no? Linao High School dito sa Tugigaraw City. At gaya na nabanggit kanina ni Brother Danny, meron pa tayong mga schedule ng mga drug symposium Mhm. sa mga eskwelahan dito sa lungsod ng Tugigaraw. So ito po, Colonel, bukod pa to doon sa ating ongoing na campaign na Oplan Tokhang. Kasi itong ginagawa ng Jesus Miracle, yung opposite ng Oplan Tokhang. Ito, Oplan Gugma. Yung ating Brother Al, yung ating Oplan Tokhang, araw-araw na ginagawa natin ito. Good. In coordination, of course, sa ating mga local officials, ang ating mga barangay officials, no? Mhm. Ay araw-araw na umiikot sa mga kabahayan at Opo. lalo-lalo na yung mga lugar na kung saan ay may mga impormasyon na may mga illegal drug dependence, Yeah. either user, pusher, or runner. At sila yung mga hinihikayat natin na to come up to the open at surrender, no? Yun yung ating kampanya sa ngayon.
Okay. Mula po nung nagsimula yung campaign ng PNP, itong Oplan Tokhang, alam naman natin na even before that na umupo si Tatay Digong Duterte, talagang meron na tayong kampanya against illegal drug use. Bali, ilan na po ang sumuko o sumurrender o nangako hindi na sila gagamit ng droga dyan po sa Tuguegarao City? Na 669 na mga illegal drug dependent na sumuko, and that was as of July 29, 2016, kahapon po, Brother Al. Okay. Meron bang mga nanlaban at napatay? So now, wala tayong ganung insidente. So maayos naman yung ating pakikiusap sa kanila at maayos din yung pakikitungo ng mga surrendery. Aba, maganda yan. Kasi pag walang namamatay, walang nanlalaban, ibig sabihin yan, napakaganda. Anong control ng PNP sa pagkalat ng illegal na droga dyan. Mabalik tayo doon sa Oplan Gugma. Ano ang role po ng Philippine National Police dyan sa Tuguegarao in connection dito sa campaign ng Jesus Miracle Crusade na Oplan Gugma, para himukin itong mga naliligaw ng landas o kaya involved sa droga na bumalik, lumabas at magbago? Well, kasama tayo sa pagbibigay ng mga lecture during the drug symposium at paghikayat, lalo na sa mga kabataan na umiwas sa mga illegal activities, lalo na yung illegal drugs. Meron po bang aside from that, after silang lumabas, sumuko, nangakong magbabago, ano ang ginagawa ng ating kapulisan at saka ng Jesus Miracle Crusade? Meron ba tayong follow-up program sa kanila? Kasi I heard na hundreds na yung nagpabautismo sa Jesus Miracle Crusade na mga lumabas na may kinalaman sa droga. Pati daw mga politiko. Meron tayong Brother Al, meron tayong coordination sa ating local government, particularly city government, no? So pamumuno ng ating Mayor Jeff Soriano, no? We already conducted 3 major dialogues sa mga surrenderies at kasama natin yung mga representative ng CSWD, ang PESDA, ang DOH, at yung livelihood program department ng city government, silang mag-assess at i-check nila yung kapasidad ng mga illegal drug dependent. Meron silang skills, no? The government will be providing assistance, no? Lalo na dun sa mga walang trabaho. Alright. So, yun po yung ginagawa natin. That's very good, Colonel. Talagang napakaganda ng ginagawa ninyo in partnership with the LGU, government agencies, and of course, the Jesus Miracle Crusade. Meron ba tayong isinagawang drug test sa mga kapulisan natin? Bali, how many members ng ating kapulisan ng under you? Sa lungsod po ng Tuguegarao ay meron tayong 219 na PNP personnel, kasama na rito yung alim na uniform personnel. And in relation, just more than a week ago, nagkaroon na tayo ng mandatory drug testing ng lahat ng mga kapulisan. Opo. So aside from that, panakanakay nagkakaroon din tayo ng random drug test, lalo na pagka nagkaroon ng mga impormasyon na maaaring mga kasamaan tayo sa police organization na maaaring involved dun sa mga illegal drugs. Opo, meron na po ba nagpositibo? Well, meron tayong random drug test last week, no? Nagkaroon ng initial na isang PNP personnel na positive, but magiging formal yung may confirmatory test to, di ba, Colonel? Magkakaroon pa kasi ng confirmatory. Okay. So, pagka-confirm talaga, malaman, isa lang ang pupuntahan yan, Brother Al, dismissal from the service. Opo, ito po bang confirmatory test will come after how many days or hours? Kasi usually, di ba, ang droga sa katawan ng tao, mga 3 araw lang, wala na yan, di ba, Colonel? Yes, yung confirmatory kasi gagawin ko yun sa National Headquarters sa Camp Crame. So hopefully,
as soon as possible ay we will Oo. be receiving a copy of the confirmatory. Kasi baka mawala na yung epekto ng droga sa kanya. Although na nag-positive siya sa una and then after a week saka siya magkakaroon ng confirmatory test. So ibig sabihin nun nawala na yung epekto ng droga. Tama ka dyan, Brother Al. Oo. Anyway, so kasama pala ang PNP dito sa upcoming drug symposium ng Jesus Miracle Crusade. Yes, kasama pa tayo, no? Doon sa lahat ng mga scheduled drug symposium ng Jesus Miracle Crusade, no? Tama natin si Brother Danny Periqueros. And as mentioned a while ago, meron tayong attending schedule Yes. sa Cagayan National High School. Oo, Ang Cagayan National High School, ito yung pinakamalaking high school dito sa buong Region 2. Opo. So medyo marami-rami yung ating participants. Nako, maganda po yan, Colonel, dahil alam niyo naman, itong mga estudyante, vulnerable to sa mga barkada, kaya dapat tutukan habang maaga na ipaalam sa kanila through the PNP efforts and of course sa efforts naman itong Jesus Miracle Crusade, yung masamang epekto ng droga at yung paglabag nito sa batas. Opo, tayo nagpapasalamat na dahil meron tayong katulong dito sa kampanya ng pinagbabawal na laban sa pinagbabawal na droga, no? Kasama natin yung Jesus Miracle Crusade. Opo. Very active yung yung grupo ni Brother Dan. Very active sila. Opo, basta si Brother Danny Corteros, kahit saan nyo ilagay yan, kahit anong advocacy, talagang aktibo po yan. Hindi na matapos-tapos yung kwentuhan namin. Yung mga activities no, Opo. ng Jesus Miracle Crusade. Opo, Hindi lang sa illegal na droga. Yeah. Pati mga iba pang mga Activities. mga kampanya laban Opo. sa krimen. And mas malawak na doon, no? Marami mga accomplishment ng Jesus Miracle Crusade. Ito po bang, kasi meron kaming nakitang mga larawan ay mga PNP nagpabautismo na rin dyan sa Tugigaraw sa Jesus Miracle Crusade. Ano po ba naghimok sa mga kapulisan natin na sumanib at muling ilagay ang Panginoon sa kanilang trabaho, sa buhay nila, sa lahat? Well, Brother Al, palagay ko nakita nila no yung kabutihan dulot no at saka yung maayos na pamumuhay no kasama ang Jesus Miracle Crusade. Opo. So nagiging mas na maayos at kaya siguro yung kanilang lalo na yung buong pamilya, no? At ganun din, pagka maayos yung pamilya, maayos yung kanilang trabaho, lalo na dito sa Philippine National Police. Kayo po ba, Colonel, Jesse, nagpabautist mo na ba? Darating tayo dyan, Brother Al. Darating tayo dyan. In due time, Brother Al. Oo, sana pag mangyari yan, mauna kami sa balita. Alright. Nakasainggan tayo dyan sa Bongo City, 2009-2011. Talaga po? Okay. Alright. Dyan tayo sa camp sa Abendan. Abendan at nakasainggan tayo ng Zamboanga City Police Office Talaga? noong 2011. Wow. Ano pong nahawakan yung departamento, Colonel? Operations tayo, Brother Ral. Kasama natin yung dating si retired na ngayon, si Chief Superintendent Mario Yanga nung araw. Oo, napakahusay nun si General Yanga, the best. Kaya pala no wonder ang Tugigaraw ngayon napakaganda ng peace and order. Alright, kung may tuloy-tuloy, Brother Ral. Opo, kung may dadagdag pa po kayo, Colonel Jesse Tamayo, sa mga nakikinig sa atin ngayon, go ahead. Well, sana yung mga nagsusurrender ay with mamuhay ng payapat na yung mga pinagbabawal na gamot at lahat ng mga klase ng krimen may maiwasan nila dahil sa ngayon meron tayong mga nababalitaan sa ibang lugar na nag-surrender na ay bumabalik pa rin. At lagi natin panawagan sa kanila hindi dahil sa they submitted themselves voluntarily, they will no longer be subjected for police operation. Tama. Depende sa magiging monitoring sa kanila at depende sa impormasyon na makakarating sa atin, no?
ay malalaman din natin kung talagang with sincerity yung kanilang ginagawa. Mhm. At sa ating mga kababayan, no, sana tuloy-tuloy yung kanilang pakikipagtulungan, no, dahil kung tayo lang sa Philippine National Police, sa Jesus Miracle Crusade, no, ay kulang yung ating effort, no. Kailangan tulong-tulong talaga to, lahat ng sektor ng ating lipunan ay tulong-tulong na gampanan yung ating mga kanya-kanyang mga responsibilidad upang sa ganon mapanatili natin na maging maayos payapa yung ating community. Okay. So, Brother Al, maraming salamat sa inyong panayam at isang magandang hapon ulit sa inyo and God bless. Alright, maraming salamat po. Police Superintendent Jesse Tamayaw, ang hepe ng Tuguegarao Police Office, mga kaibigan. Napakasipag, napakagaling at napakaganda ng kanilang coordination sa LGU, sa iba't ibang government agencies at siyempre sa Jesus Miracle Crusade dahil kasama ang local police force sa ilalim nga nitong si Superintendent Jesse Tamayaw sa mga drug symposia na ginagawa ng Jesus Miracle Crusade. Brother Danny. Brother Al. Oo, napakaganda. Napakinggan natin yung magandang coordination at relationship between itong PNP and the Jesus Miracle Crusade as far as drug symposium is concerned at saka iba pang activities. So ano pa ang latest natin dyan, Brother Danny? Napag-usapan nga namin kanina, yung hindi lang sa drugs, yung plano na, yung balak na makipagkita yung regional commander ng New People's Army dito. At yung pala, ito si Lieutenant Colonel Tamayaw, may karanasan pala na nakipagkita kay Normie Suarez dyan. Talaga? Oo, panahon nga. Dito nga raw siya na-assign noon. Bali, kung siguro, talagang niloob ng Malapino na kakambal siya ng ating adikain. Hindi lang sa pag-surrender ng mga drug addict. Mas maganda, sumurinder na rin yung mga impedel. Nag-campus yata sa Davao. Oo nga, nagkakaproblema ngayon dito sa Mindanao dahil inatake nila yung isang CAFGO at nagalit si Tatay Tigong. Dapat sumanib na lamang sila sa Jesus Miracle Crusade at magpabautismo para pag-ibig ang kanilang ang mananaig sa kanila at hindi ang kasuklam-suklam na trabaho. Natawa nga ako kanina nung tinanong mo si Sir Tamayaw na magpabautismo. Baka magsabay na kayo. Ako? Depende yan, brother. Alam mo naman yung pinag-usapan natin noon eh. So yung nakaraang yung last week na interview sa'yo, brother, after that, ano mga activities after nung Saturday, Sunday, from Sunday to Friday, ano na nangyari? Pinaghandaan namin yung Cagayan National High School kasi August 4, dapat this coming Friday on. Thursday, naghanda na kami lahat. At ngayon, biglang, kasi meron daw mag-observe na taga DepEd Central Office. At pag magustuhan daw nila, i-recommend nila sa lahat ng mga schools throughout the Philippines. Ay, maganda yan. Ngayon, biglang nagbago yung decision ng DepEd Central Office. Parang approve without thinking. Kasi hindi nila nakita yung actual. Isali na tayo sa Drug Prevention Month. That's good. This coming November. So, the whole day, ibigay na sa atin yung whole day. Alright. Ito ba, brother, ito bang efforts na to ng Jesus Miracle Crusade sa Tuguegarao? Ginagawa rin ng mga ibang chapter ng Jesus Miracle Crusade sa ibang lugar, sa buong bansa? O dyan lamang? Localized? Pioneering po dito dahil siyempre, sabi mo nga kanina, kakaiba po yung chief of police dito. Talagang makadiyos. Tapos, ganoon din ang for provincial director, kahit ang RICOM. Mga general dito, mga colonel dito, makadiyos lahat eh. Maganda so, pati yan. sa 17th IB at saka 18th IB, meron tayong coordination. Kasi nakilalang Jesus Miracle Crusade dito dahil dati, pinaghinilaan kasi ako na recruiter ng NPD. Pumapasok kami sa kampo ng mga NPD, Nuntungan Valley, Marag Valley. Sinusundan kami ng intelligence. So kami natutulog. Nung nakita nila na hindi pala tayo recruiter ng NPD,
recruiter lang tayo para magbagong buhay sila. Oo. Yun, nag-invite na rin na bakit puro lang kayo, bakit kami, hindi ba kami pwede? So, naumpisan po kay Lieutenant Colonel Oserial sa 86 IB sa San Mariano. Oo, si Colonel Real. Tapos, nung lumipat sa 17 IB, nag-Bible study din tayo sa campo. Hanggang nagka-joint na bayanihan ng RPSB at saka 17 IB sa Pagao. At saka yung mga red area, binigay sa akin, pinuntahan natin, pinunasagahan, nabautismuhan yung mga commander ng NPA. Ngayon, ang target natin na pinag-pray, sabi nga ni Colonel Tamayo sa akin kanina, na magandang mapasuko natin yung regional commander, yung overall commander ng Region 2 sa East at saka West na si David Soriano. Okay. Meron ba tayong Oplan Gugma sa mga out of school youth diyan sa Tuguegarao o kaya sa Cagayan Valley? Yun na yung mga Bible study crusade natin sa mga barangay, okay. sa mga na lugar. Bali ang Oplan Gugma, di ba? Ang Gugma Lab, di ba? Oo. Pag-ibig. Ilocano daw, ayat. Ayating ka. Ayating ka, ganun. Ada teletrato mo. Hindi hindi lang po sa mga drug dependence to, malawak ang scope. So, naalala ko kasi nung tinanong si Manang Pastor ni Commander Robot bakit tayo pumasok sa kampo ng Busayap. Ang sagot ni Manang Pastor, dala namin pag-ibig. So, doon ko kinuha yung Oplan Gugma. Okay. That's good Oo. Sana lumawak pa at ma-duplicate to sa buong bansa. 'Di ba? Para actually ginagawa naman to noon pa nung na-start ang Jesus na kasi. Kaya lang ito kasi parang na-focus lang. Mayroon tayong parang laro-laro lang sa isip ko. Ikaw din kasi nagsagi sa akin ng Oplan Pag-ibig Oo nga, Oplan Pag-ibig. Hindi ko nagugma. So para bang nagsindi lang tayo ng papel. Tama. Ngayon kumalat na yata sa buong kabundukan. Oo nga, oo. Mabuti yan dahil yung alam mo mas marami pa ang mas malawak pa nararating nitong broadcast kaysa sa pahayagan. Yung pahayagan natin, pag may balita tayo, isang linggo, mahigit lang kalahating milyon ng mga taong nagbabasa ng dyaryo natin sa website. Pero itong broadcast natin, abot hanggang Mars. Napapakinggan tayo sa buong mundo, brother, dahil yung mga OFWs, di ba? Naka-online tayo, di ba? Oo, naka-online tayo. Bukod sa broadcast natin na live broadcast ngayon, inilalagay natin to sa website ng Mindanao Examiner Regional Newspaper sa MindanaoExaminer.com. Di ba listener mo rin si Presidente Digong? Ipaabot mo nga to kasi si Mayor Era palagi nakabantay sa atin, brother. Ang problema ng mga NPA na ngayon baptized na sa atin, pag sila isusuko, nandoon pa rin yung warrant of arrest na nakafile sa kanila. So kung mabigyan sila ng total amnesty, marami talagang magbabaan. Hindi, magbibigay daw si Tatay Digong ng general amnesty. So, pipirmahan niya to. Kaya lang, for the meantime, 11 mga NPA, CPP, NDF personalities muna ang palalabasin nila para makasama doon sa peace talks. And then, whatever na papag-usapan sa negotiations, diyan na, mag-declare ng ceasefire and then mapag-usapan na palayain yung itong mga political prisoners. I'm sure lahat yung mga sinasabi natin na gustong lumabas wala na silang pangamba sa kanilang mga puso. Marami talagang gustong lumabas kaya hindi muna subuko yung mga official na yan. Political yan Itong mga combatant na pagod na to, ito yung mga gutom at na malnourished na sa bundok. Nahadlangan lang doon sa huhulihin sila ng law enforcers. Pero nila sinabi ni Tatay Digong kahapon sa Davao del Norte. Sabi niya, yung mga NPA daw, mga gutom, mga pagod na. Di ba? Oo, pagod na talaga. Tama, oo. Pagod na rin ako sa kaakyat sa kanila. Kaya nga pumapayat ka na, lalo ka nagiging macho, brother. Yung umakyat na ako sa dump truck, hindi ko tinulong pa kaya. Di ba, inakyat mo yung bundok si Commander Kabutchoy. Yun pala, yun ang ilapit ko dahil napangako ko yun na pag sino yung bagong presidente, total surrender, yung formal surrender, tapos bigyan sila na. Siguro maaari ka makipag-ugnayan, brother, kay Silvestre Bello o kaya kay Jesus Doresa, Secretary Jess Doresa. May Facebook account naman yan. So magkaroon kayo ng palitan ng
liham. O kaya meron naman akong direct line kay Secretary Doresa. Pwede kong ipasa sa iyo at mag-usap kayo. Sige. Ano, i-call mo nga para lumipad nga ako para kasi nailipat o nailapit ko na yan dati. Parang lukewarm yung OPAP eh. So ngayon baka open na yung OPAP kasi ang alam ko ang OPAP si Jesus Doresa. Oo nga, siya pa rin hanggang ngayon. Dahil sa yung wala na si Teresita Deles. Wala na ba? Wala na. Ang daming kaso, ang daming iskandalo ng OPAP panahonan ni Pangulong Aquino. Hanggang ngayon hindi pa nalalaman kung saan napunta yung milyon-milyon na 700 million yata to, almost 1 billion ba or how many billions ang nawawala. So ako'y nanawagan din sa ating gobyerno kung alam ko naka-recon to so, sa ating mahal na Pangulo na kung talagang sincero ipinaparating po sa amin ng mga ordinaryong employee na yun lang ang hinahanap nila yung general amnesty. Dahil yung pumipigil din sa kanila, yung mga commander nila. Pero mayroon talagang mga pagod na mag-surrender dahil mayroon silang standby warrant. Oo, kung sakaling sabihin ni Tatay Digong o kaya si Secretary Jess Doresa, alright, Brother Danny, ready na kami. So, gaano karami ang pwede mong mailabas, Brother Danny? Yung initial, yung grupo ni Choi, Botoy, 100 plus yun. Tsaka yung tatay niya. Oo, malaking bagay niyan. Oo, medyo malaki-laki yan. Pero mga nagpa-convert na rin sa iyo, di ba? Na-convert mo na, na-bautis mo na. Na-bautis mo na yun. Tapos ang grupo ni Eloisa, Commander Isa at Commander Lando, nag-asawa. Mga 200. So, mga 300 plus na. Okay. Yung sa Cagayan pa, sa Marag Valley. Oo. Marami. So, I hope through the program, alam ko naman na malapit ka sa puso ni Digong, mailakad natin as soon as possible na hindi po magbago yung isip niya. Oo, sige. Tignan natin, kausapin natin yung mga, sa ngayon kasi mahirap pakipag-usap ng direkta kay Tatay Digong dahil busy tatay. So, anytime, kung makipagkita sa akin, anytime, pwede akong lumipad. Oo. Sige. I-project natin yan. Beno, maiba tayo, Brother Danny. So, from Sunday to Friday, ano ang naging activities ng Jesus Miracle Crusade dyan sa Cagayan, sa Tugigaraw? This coming Monday. Last week natin, ano nangyari? Yung last week natin, yung from Sunday hanggang Friday, hanggang kahapon. Yung nag-postpone po yun, yung July 29. Okay. Bali sa Lunes, mayroon tayong Bible study sa Lasam Police Station. Dahil bago yung chief of police doon at sinalubong siya ng adik yata na pinatay ng mga kasamahan niya. Ayaw niya yun. So, sabi nung chief of police ng Lasam Police Station na gusto niyang makahindigin ng ugat ang mga kapulisan niya para hindi mainit ang ulo at magkaroon ng pag-ibig, magkaroon ng gugma sa tapos after noon, tuloy kami sa Barangay Logak dahil mayroong 3 barangay official na sumuko sa amin. 1 week po sila na mga drug user. Saan lugar yan? Tugigaraw pa rin? Lalo Cagayan. Sa bayan ng Lalo, okay. Sila yung drug user na mga notorious talaga. Ngayon nawala for how many weeks dahil 1 week na sila. Ngayon nakabalik na doon, bautismado na. Nag-house to house doon na magkaroon ng Bible study. Palagay ko yung brother, yung Cagayan, may problema sa droga dyan eh. Yung buong Cagayan Valley, di ba? Kasi ito yata yung pinuhulog doon sa dagat na di ba meron na hukay dyan na almost 1 billion? 80 kilos sa may area. Kaya naalala ko, malaking problema dyan dahil yan ang pasukan ng hindi lamang droga, pati yung mga smuggled cars sa Santa Ana. Nahinto na yun. Dito rin yung malaking puwersa na breeding ground ng UP Pusarmi. Sa Marag Valley, Sinambuan Valley, at saka Chef Madre. Ang daming problema dyan, ano? Sa maraming... pero I'm sure, pag na-i-online natin to, maraming makakapakinig nitong ating programa at maintindihan nila. Kabagan ng prayer at leading prayer ng ating kagalang-galang minamahal Pastor Del Meda at saka po kinamang minamahal mga anak. Tayo ay tuloy-tuloy na pinag-iingatan
Doon pinaparalyze ng demonyo yung ating sasakyan. Binangga yung droga ko. Binangga naman yung vista. Nakita ko nga. Naglalakad na lang kami ngayon. siguro umarkila ka muna ng kalabaw kay kabayo. Wala na kami magamit yung Innova ko. Talagang hit-on collision yun. Hindi pa ba tapos yung Innova? Ay, di pa. Alam mo namang insurance. Pag paningil yan ang bilis, Nako. pero pag mag-release ng dami pang requirements. Oo, matagal yung insurance na yan. Yung vista, binangga rin. Oo nga. Mabuti lang nagbayad yung pinaayos ko na dalawang sasakyan. Ngayon, wala na kami sasakyan. Talaga? Well, siguro dapat pag-ipunan mo na yung isang truck dyan o kaya yung minibus, brother. Malay natin, meron nakarinig na sobrang sasakyan. Padala lang dito, kahit 4x4 lang. Oo, siguro. Pwede ka nang, manawagan ngayon sa mga nakikinig sa atin. Maraming nakikinig sa atin, brother. I'm sure na merong handang tumulong. Manawagan ako. Lahat ng mga nakikinig, una-una, pumunta kayo dyan sa Zamboanga. Mayroon tayong chapel dyan sa harap ng Integrated Bus Terminal sa may Barangay Buhalan. Dumalo kayo dyan, yung mga addict dyan, bago kayo mahusgahan. Mayroon ngayong dalawang project Tokhang at saka project Double Barrel yata yung isa. Yung atin naman, Oplan Pag-ibig o Oplan Gukma. So, bumili lang sila doon dahil mas maganda yung lumalap ngayon dahil magpapagbuhay nila. Kasi kahit susubok ka, wala ka naman sa malapay noon, ang tukso nandiyan. So, pwede pa rin silang bumalik. Ngayon lang ginagawa namin, instead na araw-araw, yung sumuko sa gobyerno, sa pulis, araw-araw silang pinag-report. Dito naman, 3 times a week lang magsalba ka sa Pangasinan. Okay. 3 times a week. Tuloy-tuloy pa rin ba yung feeding program ng Jesus Miracle Crusade sa mga may hirap, na mga pulubi? Bali, pag mayroon tayong Bible study, nagdadala tayo ng pagkain para pagtawid gutom. Alam mo naman, galing sa mga iba't ibang mga bahayo, malalayo. So, nagluluto tayo. Kung minsan na, ina-price na natin yung luto kung po 1,000, 500 lang yung dumadalo. So, yung iba, sabi nila, mayroon daw hindi nakadalo, then may sakit. So, pinakadala natin yung nakabalot na may kanin na, mayroong adobong manok. Nako, kaya pala nagtatabaan yung mga member ng Jesus Miracle Crusade dyan eh. Hindi ako, ayaw ko na, nag-diet na ako dahil, hindi ako makakakit sa bundok pag mataba. Oo, tsaka hindi lang sa bundok, pati sa dump truck. Okay, pati sa dump truck. So, General, bali, ganito, very supportive po ang Philippine National Police dito, pati ang Armed Forces. At bago lang tayo na-award na Most Outstanding Organization. Oo nga. Kaya po ay pasalamat sa ating talapayan na dahil doon, marami na po request. So kami na po ang walang araw, na wala na po kaming bakanting araw. Araw-araw mayroong mga tumatawag, mayroong gusto mag-Bible study, kaya lang wala na kaming tutugan. Okay. Well, speaking do sa Bible study, saan ba kumukuha ng mga Biblia ang Jesus Miracle Crusade? Binibili nyo ba to? Inaangkat nyo? O dinodonate sa inyo? O what? Kanya-kanya lang ng mga membro. Sabi ko naman, kung mayroon kayong bahay at mayroon kayong sasakyan, mas mahigit pang Biblia sa bahay at sasakyan. Kasi ang sasakyan pa, hindi naman makakadala sa inyo sa langit. Yung Biblia, makapakot ang buhay nyo, kagaling karamdaman, nandiyan na lang. Oo. Pero yung mga adik, siya bulang ang dala nila, nakakaabot sila sa langit eh. No. Dito, magugulat ka, yung mga adik dito, lalaking tao, umiiyak eh. Oo nga, nakausap natin, di ba? Last week si Brother Relos, pati si Sherwin. Si Brother Boyet. Brother Boyet. Dati, ito si Brother Boyet, ang kwento sa akin, kung mayroon daw Diyos na bumaba at nagkatao si Kristo, mayroon daw Satanas na bumaba at nagkatao, yun na yun si Brother Boyet. Alright. Kasi grabe ka notorious to imagine pag mag-iinuman sila, sasabihin nila na kung sinong unang dadaan, sasaksakin natin. May dumaan. Oo, nung may dumaan, sinaksak nila, patay. Nako. Yung dumaan, yun yung inutusan nilang bumili ng pulutan. Hindi na nila nakilala dahil sabog na sila sa droga. Ayun pala. Dahil na nalaman nila yun, wala na silang pulutan. May kaso pa sila. Paano pa darating yung bumili ng pulutan, sinaksak na nila? Oo nga, parang parang itong si Von Martin Tanto, di ba? Bumarel.
Nagsabo din yata yun. Ayan, may palagay ko, brother, kulang sa ano yan. Walang Panginoon yan. Dahil kung meron, hindi mangyayari yung bagay na yun, di ba? Natuwag ako doon sa sinabi ni Pangulong Digong. Sabi niya, I stick to the law that there is a separation between church and state, referring to religion. But I believe there is no separation between God and state. So, ibig sabihin, hindi talaga pwedeng ihiwalay ang Diyos sa pamumuno ng gobyerno. Sabi nga ng Malapino, for without he can do nothing. Kahit anong magandang adikain ng ating Pangulo, kung sarilihin niya ito at walang tulong sa mga katulad namin, palagi hindi rin siya magtatagumpay. Oo nga. Tama yan. Anyway. Alright, so kung may idadagdag ka pa, brother, go ahead at halos patapos na tayo. Okay. Bali, ako nagpapasalamat na ginagamit po kayo, Brother Al, na every Saturday magpakinggan po ng buong Western Mindanao at saka sa Central Visayas at Central Mindanao. Puntang Sabana, yung ating pong programa na kayo po ay nag-update dito. At ito po ay hindi lang sa Tugigaraw ginaganap. Dati na pong ginagawa ito ng ating kagalangang sinamala pastor. Marami po ang mga drug addict na nagbago dito, mga NPA, mga may sakit, yung mga tinanggihan na hospital, kung magaling ang kanilang makaramdaman. Pinagpatuloy lang po natin at tinaon na mayroon pong programa ang gobyerno at mayroon po tayong mga katuwang dito na aktibo din na nakikinig sa atin. Na-focus lang po tayo at itong Oplan Gugma na ito, hindi po ito bago. Ito po yung pinaka-central. Kumbaga kung ang gobyerno natin isang katawan, ang Jesus Miracle Crusade kami yung puso. Yung iba siguro kamay, paa, mata. Pero ang Jesus Miracle Crusade kami po yung puso ng ating pong set-up ng gobyerno kung ito po yung isang katawan. Okay. Maraming salamat, Brother Danny Quarteros ng Jesus Miracle Crusade. God bless you din po, Brother Al, at saka ang manager ng D-Triple-X at ang buo ng RPN ng Zamboanga City. Alright. Maraming salamat din sa iyo, Brother Danny. Kasama ko pala si Brother Boyet, Brother Teorin Bakiran dito, na mga kapulisan na under ng ating Beloved Colonel Tamayaw. At kami ay bumabati sa inyong lahat na magandang mayong hapon. Okay. Maraming salamat, Brother Danny Quarteros ng Jesus Miracle Crusade. At siyempre kay Police Superintendent Jesse Tamayaw, ang hepe ng Tuguegarau's Police Office. At sa lahat ng bumubuo ng PNP, masisipag na member ng ating kapulisan, suportahan po ninyo mga kaibigan sa Tuguegarao ang efforts na ginagawa ng ating PNP at hindi po kayo maliligaw ng landas. Maraming salamat po, Tuguegarao. Pero mga kaibigan, nakakaantig ng damdami. At napakinggan ninyo ang ating live interview kay Brother Danny Quarteros ng Jesus Miracle Crusade at kay Police Superintendent Jesse Tamayaw, ang Chief of Police ng Tuguegarao City. Kung siya'y aking nalalanghang, kaya ulit-ulitin natin. Huwag na kayong magdroga. Mag-candy na lamang kayo. Sa kasalanan, doon sa mga naliligaw ng landas, pakinggan nyo itong awitin na to at napakaganda. ko ay Pakinggan nyo to at this is the time to change. Isipin natin ang ating kinabukasan, ang ating mga anak, ang ating pamilya.